And for today's video is, nakikita nyo naman kung ano yung background natin. Still here in Paris, the city of love. Nasa Eiffel Tower tayo. Well, nag-aantay kami na gumabi talaga para makita nyo yung night view ng Eiffel Tower. But since we're waiting, so siguro may time pa tayo magsagot ng mga question and answer ninyo dyan sa community na pinost ko week ago. Alam ko namang maraming nag-aantay nito ng mga subscribers na marites at gustong makaalam ng mga information about our story. And since video namin to ni Mr. Of course, andito si Mr. sa side ko. Pero hindi pwedeng wala siya, di ba? So, pasensya na kayo guys sa boses ko nga kasi congested na because may fever na rin ako, nahawa na ako kay Mr. Kaya nga makikita nyo naman sa mukha ko na mamagana, may eye bags na. So, please bear with us. So, start natin yung question na no. Huwag magtampo guys dun sa mga hindi ko may entertain yung ibang question ha. Kasi masyadong madami. So, pipili lang kami kung ano yung makita namin dito na unang-una na sa bungad. Yun na lang ang sasagutin namin. First question is galing kay Zep Pierre. Sabi niya, hello Miss Cheryl. Ano pong mas prepare mo? Dominant or submissive? Siguro dominant pagdating sa loob ng kwarto. Diba? Kasi mas gusto ko yung ako yung ginaguide. Like, ganito, doon ka banda, dapa, or ganito. Yung medyo, minsan medyo slow, minsan medyo rough, yung ganon. So gusto ko yung lalaki yung dinodominant ako. O submissive pagdating sa loob ng bahay when it comes to decision, ganyan. Pagdating sa buhay pagpapamilya, gusto ko medyo submissive din yung guy. Okay? Tapos, galing naman kay Fire Sex Soul 367. Sabi niya, paano at saan mo natagpuan ang forever mo? Pinoy ba yan si Sir? Paano? Common friends, no, babe, no? Pinakalala lang kami nung isa sa kaibigan ni Sebastian na kakilala ko. Parang ganun no? So, ganun. Tapos, yes, Pinoy siya. 100% Pinoy. Oo, 100% Pinoy. Kasi, nasa ilang taon ka na nakatira sa Norway? 27 years. So, citizen na siya doon. Kaya, doon sa nagtatanong kung bakit ako nasa Norway, because of course, pinakasalan ko siya. So, obligado akong manirahan din sa Norway. Pabalik-balik na lang ako Philippines and Norway kasi resident na ako sa Norway because pinakasalan ko si husband na citizen sa Norway. Ganon. Ito naman galing kay Provinciano TV Vlogs. Wow! Look at that! Guys! Diba? Ang timing. Ang ganda. Nagsigaw yung mga tao kasi inaantay talaga nila yan. So, imagine, saksi tayo and also kayo. Yun talaga yung sinadya namin na perfect timing dito sa Eiffel. Nantay namin magabi plus yung mga sparkling chingining nila dyan. Next question is galing kay Provinciano TV Vlog. Sabi niya, Ate Cheryl, question, ikaw mismo, nagagawa mo ba sa bed yung mga payo mo sa vlog mo? Of course, yes. Alam na alam ko yun. But of course, hindi lang naman puro pang babae yung pinapayo natin sa mga video natin, di ba? May mga tips din na dapat gawin ng mga lalaki when it comes to bed dun sa mga partner nila. At ako naman bilang babae, yung mga tips ko para mas masiyahan yung mga partner ninyo, partner ko, at the same time, subok ko na yan mga besh. Kaya pag in-advise ni Ate Cheryl, do it, maniwala kayo. Although iba-iba yung mga preferences natin bilang isang babae. But of course, majority nagagawa natin yan. At majority, gusto rin nung mga partner nating lalaki yan pag nagagawa natin sa kanila. Next is kay Jake Nicolay. Sabi niya, gaano kagaling mag-kiss yung boyfriend mo? My loves. Chismoso to si Jake. Alam mo, Jake, hindi ko siya boyfriend, kakakasal lang namin mid this year. So, yung boyfriend ko dati, ex ko na, kasi husband ko na siya ngayon. Pagdating naman sa kissing, gaano kagaling yung boyfriend mo? Gaano ka daw, babe, kagaling? Pagdating sa akin. Super. Ako, kung i-rank ko siya sa 1 to 10. 11. 11? 1 to 10 lang? 10.
Then, of course, syempre, papatalo mo ba yung asawa mo? Kaya mo nga isa sa dahilan na pinakasalan yan. Dahil sa lahat ng bagay, nakikita mong magaling siya. Kasama na doon yung kiss. O, diba? Si Jake, chismosa ka rin eh. Next question is kay Jeffrey Jackla. Tama ba? Sorry Jeff kung mali yung pronunciation ko. Madilim na kasi dito. Hindi ko na nababasa talaga. Okay, sabi niya, adventurous ba kayong mag-partner? How do you keep fire on your relationship? Have you tried the things you taught us here in YouTube? Well, siguro 95% na babanggit na ituturo natin sa YouTube channel natin is nagagawa namin mag-asawa. But of course, hindi kasama dun yung threesome, yung open relationship kasi binablog din natin yan right? Kaya lang, we as couple or individual na na-experience yon kaya na-share namin sa inyo based din dun sa mga na-survey namin na story. Pero yung mga ganung bagay, hindi namin yan na-experience. But of course, yung mga techniques and tips when it comes to bed, dun sa mga mag-couple, subok na namin yan. So, paano naman yung ma-maintain yung fire sa relationship? Very important na alam ninyo yung ayaw at gusto ng bawat isa. So, dapat open yung communication ninyo. Yung ayaw gawin nung husband mo, wag mong gagawin. Yung ayaw naman gawin nung wife mo, wag gagawin ni husband. Yun lang. Okay na yun. Enough na yun para magtagal yung relationship ninyo. Kasi it's very hard na ma-maintain na in love kayo eh. Mahirap yan kasi ang relationship, ang love, up and down yan eh. Kaya nga, when you ask me guys, what is love for me? Love is a decision. It's not based on emotion. Kasi pag based on emotion, maganda yung nagawa ng partner mo sa'yo, na bigay niya yung gusto mo, mahal mo siya. Pagka hindi nasusunod yung gusto mo, yung expectations mo, bumababa, nababawasan yung pagmamahal mo. So, love is a decision. Kahit na hindi niya na ibibigay yung gusto mo, nagkakamali siya because tao lang siya. Magde-decide ka pa rin na siya yung mamahalin mo. Because for me, love is a decision. And it's not based on our emotion. And adventurous ba kayo mag-partner? I think mas adventurous ako, babe, na. Tingin mo. Papayag ka? Di makaimik. Okay. Sige. YouTube channel mo to. YouTube channel. Hindi. Mas adventurous ako, no? Maybe because bata ako. Or, ewan ko, open ako sa kanya. Open ako makipag-communicate kung ano yung mga gusto ko matry. Kung okay ba to, subukan natin to. Ito naman, submissive. Sige, ganun lang siya. So, parang minsan ako pa yung dominant, no? Tama ba? Umiimik. Pati ka umiimik. No comment. No comment. Galing naman kay May Rayam. Tinatanong niya kung spit or swallow daw. Ako guys, pero doon sa mga nagsiswallow, okay yan kung yun yung sa tingin yung makakapagpasaya sa partner ninyo. Pero ako, I better to choose spit. Wala hindi ko talaga kaya. May ganun talaga, nire-respeto naman ng husband ko yun. But of course, gusto niya yun. Gusto mo yun, di ba? Hindi na may mukha niya. Pakita mo yung mukha mo. Hindi mo kaya. Di ba? Gusto niya yun. Kaya lang, lahat naman ng bagay, mapag-uusapan, but yung ganung level na for me, hindi ko kaya. Ginawa ko na yun one time, no? Because napeke niya ako. Hindi niya sa akin sinabi. Mutik na kami mag-away. Galit na galit ako sa kanya. So, hindi na naulit yun kasi nga, important na yung ayaw ng wife mo, wag mong gagawin. Wag mong ipapagawa, wag mo siyang pipilitin. Hayaan mo siyang gawin yun in time. But ngayon, big no. So, spit ako. And for our last and final question, sabi niya, galing kay Mark Seray. Mark Seray. Shoutout po, sabi niya, nakakailang rounds kayo, ma'am? At ilang beses sa isang buwan o sa isang linggo? Okay, nakakailang rounds muna sa isang araw? Isa lang, no? Isa lang, pero grabe naman yun. Grabe naman yun. Lahat nagagawa. Hindi minuto yun, tumatagal yun ng oras. Siguro na almost na. Almost. So, ganon. Tapos sa isang linggo, ako ideal ko is
2 to 3 times sa isang linggo. Siya, Every day. gusto niya everyday. Pero sa akin, sinasabi ko na, babe, pass tayo next day. Bawi tayo next day. Ganon. Nadadaan naman sa maayos na pag-uusap. So, kung sa isang linggo, 2 to 3 times, sa isang buwan ilan? Mga 10 to 15 times. 12 to 15. 10. Kung 2, 4, 6, 8. Eh kung 2 to 3 times, so 10 to 12 o 10 to 15 times sa isang buwan. Mga ganun, ayos na yun. Para naman may lakas din yung mga babae. May lakas din yung mga babae pagdating doon sa sa tunay na laban. Kasi pag inaraw-araw mo yung babae, wala darating yung time hahayaan ka na lang niya kung hindi na siya makakalaban sa'yo pagdating sa bed. So kapag pinahingaan niyo yung mga wife ninyo ng at least 2 days, 3 days, lalaban yan. Talagang pagka inaya nyo yan, mag-yes yan, may energy siya, so mas makakalaban siya. So siguro sa isang linggo, 2 to 3 times sa isang buwan, 10 to 15 times, tapos so yun lang guys yung video natin for today. I hope nasagot namin yung ibang question ninyo. At doon sa mga hindi pa nasasagot, malay nyo, masagot natin yan sa mga susunod na vlog natin. So guys, see you on our next video. Bye! Lagi kayong mag-iingat. Bye-bye! I look at you and it's easy to see you are that someone